Hello. Walang uwian ha. Wala pong uwian kay gikapoy ko ka. Ang layo po ng nilakad ko galing Garnet, dumaan kami dito eh. Kaya wala po talaga muna tayong uwian. So, unang-una po sa lahat, gusto ko muna pasalamatan po yung INC for organizing this kind of event. Kasi, kilala niyo po ba ako? Hindi. Ako yung madaldal daw sa YouTube eh. Yung quote-unquote favorite DDS lawyer. So ako po kasi may personal advocacy din talaga ako na mag-explain ng batas, di ba? Ina-explain ko kung paano mag-apply yung batas sa mga actions ng mga public servants natin. At yung aim ko po dyan ay hopefully po para maka-see more kayo dun sa mga whether or not kalokohan ba or tama yung ginagawa ng mga public servants natin. So yung ganun ko po kasing advocacy, mahirap yun pag ako lang yung gumagawa. Pero at least dito sa INC nakikita ko na ganun din yung advocacy po ninyo. For transparency, accountability, at bawal ang selective justice. So, kay Rick, pagkasuhan ako, kayo din bahala sa akin? Ay hindi, ako bahala sa sarili ko, abogado pala ako eh. Di ba? Okay, so ano po, good afternoon, mayong hapon sa inyong tanan, mga kaigsuunan. Maraming salamat po for sacrificing. Kanina yung iba sa inyo, 6 a.m. pa naulanan. Ako hindi na ako naulanan, pero napagod ako dun sa paglakad. So for this afternoon po, I will be doing what I like to think I do best, which is just to share my konting wisdom regarding the Constitution po natin. Okay, pero wait lang po pala, pa-picture muna ako sa inyo para may remembrance ako. Magsa-selfie lang po. Yung dati ko po kasi yung pagpunta, wala akong selfie, sayang. Woohoo! Video! Walang uwian! We are one! Yeah! Okay, very good, children. Okay, so sa mga hindi po nakakilala sa akin, subscribe po kayo, search nyo na lang po Attorney Nila Bayon sa YouTube. Madaldal po akong abogado doon, mga 20 minutes, nagsasalita lang ako eh. Pero hopefully po meron naman kayong natututunan despite yung pagiging madaldal ko. So yung lecture po natin for this afternoon is very simple and straightforward. It is Article 2 of the 1987 Constitution. To be specific, Section 1, pinakaunang section po ng Article 2. Meron ba kayong constitution dyan? I-search nyo sa cellphone. Parang pag nasa simbahan tayo, di ba? May Bible verse. Pero yung, walang signal? Nako po, may jammer ba dito? Rap? Wala. Sige po, Section 1, Article 2 of the 1987 Constitution. Ang nakalagay po dyan, the Philippines is a democratic state. Yan yung una muna nating lecture, democratic aspect. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin ng democratic? Demokrasya. O ano ibig sabihin nun? Yes, sagot ninyo eh. Ha? Malaya? So ibig sabihin po ng democracy talaga, malaya tayo regardless of whether or not we are sa majority, sa minority, sa opposition, pwede tayo magsalita at protected po yung mga karapatan natin. Okay? So yan po yung simplest way to explain what we call political democracy. In a democracy, yung pinaka-basic po dyan, wala pong question tayo dito, majority po yung panalo. So ngayon sa Senate, di ba, majority na sila, may 13. So wala po tayong question dyan. Ibigay na natin yon. Iba na yung Senate President kasi nakuha na po nila yung 13. Tapos yung kabilang side naman po niyan, yung minority, ang goal po ng minority, or dapat po gawin ng majority sa minority, respetuhin yung karapatan po nila. Kahit po konti sila, kahit konti tayo, minority ba tayo? Or opposition? Pero for discussion purposes, sabihin po natin minority tayo ngayong hapon. Kung minority po tayo, dapat respetuhin tayo nung majority. Hindi dapat inaapak-apakan yung karapatan natin
Hindi dapat may selective justice at hindi dapat na pag sila yung gumawa, tama, pero tayo mali. Hindi dapat ganun. 'Di ba? So in simple terms po, yung minority, we should be given the right to fully participate in the democratic process. So ngayon, pag titingnan po natin yung mga senators, ano po yung obvious or napapansin ninyo sa mga senators nating minority? O sige po, open po muna tayo ng payong kasi may blessing from the skies para po hindi kayo magkasakit. Okay, so going back po to the discussion natin, kung titingnan po natin yung Senado ngayon, yung minority, yung opposition, ano po yung common denominator sa kanilang lahat? Puro may kaso. 'Di ba? Halos lahat na lang may kaso. At ngayon nga po, 'di ba, si Senator Marcoleta kakasuhan daw po ng plunder. So yun yung common denominator pag minority. So ano po ba yung possible na pwede nating itawag sa ganyang situation na yung minority lang lahat may kaso, pero yung majority wala? Bendalo? Aside from Bendalo po, we can call that as political persecution. Kasi kung titingnan lang natin, di ba, minority lahat, ubos ng kaso, majority ang babait. Ang galing naman. Mga good boy, judeng majority. Mutuo mo, good boy majority tanan? O, di ba? So pag ganyan po, na nagkakaroon ng political persecution, pinapatahimik, sinasilence, inaapakan yung minority, ang posible pong consequence kasi niyan, mawawala ngayon yung opposition sa demokrasya, yung minority. So pag nawala po yung opposition sa demokrasya, ano po ang epekto? Hindi na po tayo democratic country niyan. Kasi wala nang nakakapengol sa kanila wala nang nakakasalita. Alam niyo ano po yung mangyayari sa Pilipinas pag walang minority or opposition? We will become an authoritarian government. Naintindihan po ninyo yun? Kung hindi nyo maintindihan, in simple terms, magiging dictatorship po yung Pilipinas pag walang minority, walang opposition. So, pag dictatorship po tayo, papayag po ba kayo nun? Hindi po talaga dapat tayo pumayag kasi that is unconstitutional, illegal po yan. Kasi ang nakalagay po sa Section 1 of Article 2, the Philippines is a democratic state. Hindi po nilagay doon the Philippines is an authoritarian or dictatorship state. Kaya hindi po dapat pinipolitically persecute, inaapakan, sinasilence yung opposition senators, including your beloved senator, Senator Dante Marcoleta. Hindi po dapat ganun yun. Kung gusto po ng majority matalo yung minority, they should do it in the constitutionally allowed ways, which is via election process. Di ba, panahon po nila PRRD, ano nangyari nung 2019 election, if I'm not mistaken? Di ba yung opposition senator nun, diretso, ano yun, diretso saan sila nga nun? O, diretso Inedoro. Pero dinaan po nung group nila PRRD via the electoral process. Hindi nila kinasuhan ng kinasuhan, hindi po nagkaroon ng political persecution. Parang hindi nyo naman maintindihan ata. Diba? So, yan po yung first aspect ng Republika na. And gusto ko po talaga sana ma-instill yun sa inyo kasi yung constitution natin, yan po yung nagpapatakbo talaga ng Republika ng Pilipinas. That is the very foundation of a country. So kung wala yung constitution natin, edi yung naghari-harian na lang yung mga tao. Hindi po pwede yun, di ba? Hindi tayo papayag doon. So ngayon, doon po papasok yung second aspect ng form of government ng Republika ng Pilipinas, which is the Philippines is also a Republican government. So ano po ibig sabihin ng Republican? Ibig sabihin po niyan, yung government functions po natin tumatakbo via the leaders na mga pinipili po natin. Okay, via the electoral process. So since tayo po ang pumipili sa kanila, ano yung trabaho natin? Hanggang pili lang ba? Hindi, di ba? Meron din po tayong obligation na i-call out, manindigan kung hindi na tama yung ginagawa nila. Di ba? Yan yung essence ng Republican government.
At yung second sentence po ng Section 1 of Article 2, nakalagay kasi dyan, government authority emanates from the people and all sovereignty resides in us, the taong bayan. Diba? So yung trabaho po natin, after natin sila piliin, bigyan ng chance magsilbi, magserbisyo, pero puro bendalo pala yung trabaho, kailangan natin i-call out sila. Hindi po tayo dapat manahimik. Duty po natin yon as citizens of the Republic of the Philippines. Klaro? Okay. So, ngayon, going back lang po dun sa political persecution angle. Ang masasabi, kaya ako po, isang rason, ito personal opinion ko lang po, personal observation. Kaya ako po nasasabing political persecution nangyayari kila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, and some senators. Kasi, di ba, may ilang senators na nasa minority or nasa grupo nila Senator Alan nang lumipat sa kabila. Eh, di ba yung statement dati nila ombudsman, hinug na daw yung kaso. Di ba? Hinug na. Pero alam niyo po yung pinaka-latest development? Meron pa daw. Uulitin nila yung preliminary investigation. Basically, parang ano po, bumalik sila sa step 1, imbestigahan ulit. So, yung masasabi ko lang, ito, opinion ko lang naman to, free speech ko to eh. Parang ano po, mahirap yung pag hinog, tapos bumalik. Diba? Tingin ko ano yun eh, hinog, tapos nabulok, tapos naging bagong prutas. Ngayon, baka naging balimbing na prutas, di ba? Yan po yung delikado dyan eh, pag nasasobrahan sa hinog eh. Di ba? So, biglang yun, tumahimik, napunta na sa majority, biglang ulit yung preliminary investigation. So, yan yung isang reason, kaya yung observation ko lang po as a ordinary member, parehas naman po tayo. Ako po hindi ako politiko Hindi ako politiko, wala po ako sa government. I am simply a private citizen, katulad po ninyo, na gusto lang magsalita. Nagkataon lang, madami sa inyong nakikinig sa akin, kaya nung papunta ako, nagulat ako, dami nagpapapicture eh. Sabi ko, hindi naman ako politiko, wag na kayo pa-picture. So anyway, yun po yung point ko, di ba? Pag in-observe natin, pwede talaga natin masabi na may political persecution sa minority. Manong Chabit, good afternoon po. Manong! So, ito last na lang din pong reminder sa inyong lahat. As long as po nagsasalita tayo, naninindigan tayo tungkol sa mga government actions, mga trabaho po in relation sa trabaho ng public servants natin, huwag po kayo matakot magsalita. Kasi hindi po yan libel, hindi po yan inciting to sedition, kundi ang tawag po dyan, doctrine of fair commentary. Okay? As long as yung kinikriticize po natin yung trabaho nila, actions at yung statements nila. Huwag nyo na po i-criticize yung mga personal nila kasi pag personal yun, baka ma-libel kayo dun. Hindi naman siguro kayo mga marites, di ba? Wala naman siguro kayong pakialam kung sino yung kabit ni ganyan. Wala tayong pakialam sa ganyan, di ba? Wala na tayong pakialam kung sino yung mga malakas daw mag-tip, yung mga ganun. Basta yung may pakialam lang tayo kung whether or not yung trabaho ba nila as government servants, public servants, ay sumusunod pa sa Constitution at sa batas. Mag-stick lang po kayo doon, yun lang doon tayo mag-comment, hindi po tayo malalibel dyan. Okay? So yan lang po ang masasabi ko sa inyong lahat, my fellow taong bayan, mga kasimor. Hopefully po may may naintindihan. Baka isip ninyo, ano lang yan, Constitution. But we have to remember the Constitution is the foundation of our country. If we do not love the Constitution, magkaka-chaos and disorder po tayo sa ating bansa. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. God bless the Republic of the Philippines. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.